Nagbabalik ang Express Balita. Inaprubahan na ng Energy Regulatory Commission ang petisyon ng Meralco para sa power rate adjustment. Pero tiniyak naman ng Meralco na magre-resulta ito sa mas mababang singil sa kuryente. Ang kabuang detalye sa Express Balita ni Jess Caduco. Pagkatapos na tumaas ang singil ng National Power Corporation ang halaga ng kuryente, panibagong pagtaas na naman sa singil ng kuryente ng Meralco ang inaprubahan ng Energy Regulatory Commission. Sa desisyon ng ERC, pinayagan nito ang Meralco na itaas ang kanilang performance-based rate o ang halaga ng singil sa distribution, supply at metering. Paraan raw ito upang makapagbigay ng maayos na serbisyo ang Meralco sa mga consumers nito. Kung magiging episyente ang operasyon ng Meralco dahil sa mga singiling ipinatutupad niya sa kasalukuyan, hindi na niya kakailanganin ang mas malaking pagtaas sa mga susunod na panahon upang matugunan at mas higit pang mapabuti ang kanyang serbisyo sa kanyang mga customers. Sa computation ng ERC, ang consumer na kumukonsumo ng 200 kW per hour, tataas ng 23 centavos ang billing nito. 21 centavos naman sa kumukonsumo ng 300 kW habang 19 centavos naman sa kumukonsumo ng 400 at 500 kW per hour. Magiging epektibo ang kautusan na ito sa susunod na buwan. Ngunit ayon sa Meralco, kung tutuusin bababa pa ang kanilang singil sa kuryente dahil itinaas naman ng ERC ang currency adjustment rate refund habang bababa naman ang kanilang transmission charge. In the ERC's order, we've also been instructed or ordered to accelerate the refund on the exchange rate adjustment. Then there will be an adjustment in the transmission charges of 16 point something centavos. So in effect, the net impact of that is on the average, a reduction of about 1 centavo. We are also looking at possibilities that in May, baka lang, we're not sure yet, may pagbababa din sa generation charge because the natural gas, which is being used by the natural gas plants, supplying about 35% of our requirements, will be repriced to reflect lower world oil prices. Samantala, aasahan raw na magkaroon ng sunod-sunod na power interruption ngayong tag-araw. Ayon sa Meralco, tumataas raw kasi ang demand na dahilan kung bakit hindi makayanan ng system. Ngunit pasiguro ng Meralco, hindi naman tatagal ang outages na ito. Ako si Jess Caduco, nagbabalita, Express. Mas mahigpit na seguridad ay pinatutupad ngayon ng Manila Police District bilang paghahanda sa posibleng paglulunsad ng mga kilos protesta kontra charter change. Ito lalo't mainit ngayon sa Kongreso ang naturang usapin. Ayon kay MPD Head Chief Superintendent Rodolfo Magtibay, inatasan na niya ang MPD Anti-Riot Unit na bantayan ng mga vital installations sa Maynila, lalo na yung tulay ng Mendiola malapit sa Malacanang, ang US Embassy, Department of Labor and Employment sa Intramuros at ang Korte Suprema. Inaasahan na raw nila na magpapatuloy ang mga pagkilos ng mga militanteng grupo hanggang sa pagunitan ng Labor Day sa Mayo 1. Nauna na napabalita na nagbabalak ang grupong kilusang Mayo 1 ng anti-Chacha rally at manawagan na rin para sa aumento sa sahod ng mga manggagawa. Nanawagan ng International Monetary Fund sa lahat ng mga bansa na patuloy na mamuhunan sa mga economic stimulus project gaya ng infrastruktura. Ito'y matapos nilang maitaya na posibleng bumagsak sa 1.3% na lamang ang pandaigdigang ekonomiya ngayong taon. Dahil dito, trilyong dolyar na halaga ng mga negosyo ang posibleng malugi at magsara. Milyon-milyong katao ang posibleng masadlak sa kagutuman at tataas umano ang bilang ng krimen. Ayon sa IMF, hudyat ito ng pinakamalalang yugto ng resesyon sa buong mundo simula nang maganap ang tinaguriang Great Depression noong 1940s. Pero kumpiyansa naman sila na kung maagapan ng mga gobyerno sa pamamagitan ng maayos na fiscal at economic planning, babalik na sa normal ang ekonomiya ng mundo sa susunod na taon. Bahagya ng bumuti ang lagay ng panahon ngayon sa bansa. Ito'y dahil nawala na ang namumong sama ng panahon na nagsimulang mamataan ng pag-asa nitong Lunes. Pero paliwanag ng pag-asa, makakaranas pa rin ang buong bansa ng mga pagulan, lalo na sa hilaga at katimugang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, dulot ng buntot ng cold front na sinabayan ng Intertropical Convergence Zone.
Posible rin umano na ito na ang paghudyat ng pagsisimula ng rainy season, bagamat pinag-aaralan pa rin nila ito. Siniguro naman ng Metro Manila Development Authority na nananatili silang nakaantabay para sa rumisponde sa mga kaso ng pagbaha sa Kamaynilaan ngayong maulang panahon. Samantala, nagtataka ba kayo kung bakit may mga estudyanteng tila mapuro lang utak pagdating sa pag-aaral? Marahil ito ay dulot ng stress. Ayon po kay Dr. Norman Garmensi ng University of Minnesota, kapag stress kasi ang isang bata, naapektuhan daw ang kanyang verbal at spatial working memory na siyang nagiging dahilan kaya tila tinatamad at hirap nang makinig at makaunawa ng leksyon ang estudyante. Kaya naman isinusulong ngayon ng mga education experts at ng Redley International School ang pagtuturo ng anger management sa mga paaralan. Sa pamamagitan umano nito, garantisado na 100% mas husay ang estudyante sa kanyang pag-aaral. Samantala, abangan po ninyo ang panayam ni Atty. Sal Panelo kay Justice Secretary Raul Gonzales mamaya po sa programang Counterpoint, alas 10 ng gabi dito lamang po sa IBC 13. At yan po mga pinakahuling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman ang inyong katotong Bing Tormento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon dito lang po sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.